Kahit tumabang ang itsura ko sa ampalaya, ay kumain pa rin ako pero hindi ko sinali ang ampalaya. Tuwang-tuwa naman si Queen nang makitang kinain ko ang niluto niya. Nga lang, sa sobrang tuwa niya, pagkaubos ko sa unang hinain niya ay dinagdagan pa niya iyon. Queen is extra caring and sweet today, and that's what I missed about him. I've always been longing for his warmth, for this kind of feeling for a long time, and I didn't expect to feel it from him. Siguro, kapag sinabi ko na sa kanya mamaya ang tungkol sa pagbubuntis ko, susubukan ko ring itanong sa kanya kung anong plano niya sa magiging baby namin at sa aming dalawa. I can't see myself growing old with someone else but Queen. I only want to spend it with the person I love the most, and that's him. Pagkatapos naming kumain ni Queen ay hinatid niya ako papunta sa trabaho. Tinanggal ko ang seatbelt at lalabas na sana ako ng sasakyan nang pigilan niya ako. Isinara niya uli ang pinto ng sasakyan at hinawakan niya ang braso ko para iharap ako sa kanya. "That's kinda rude, you know?" he said while frowning. Even if he looks serious right now, I can feel that he's at it again, acting so childish all of a sudden. "What?" Naguguluhan kong tanong. "Why?" Tanong ko pa ulit nang walang makuhang sagot mula sa kanya. Really? Leaving me like that?" Bumuntong hininga siya. "Can't you spend a minute kissing me or saying goodbye before you leave?" Napairap ako sa sinabi niya. Who would say that? Of course, the one and only Queen Lawrence Gollifer. Sinapo ko ang pisngi niya at hinalikan siya sa magkabila niyang pisngi. There, lumayo ako ng kaunti. Happy? No baby, this is how you say goodbye. Hinawakan niya ang bato ko at kaagad na hinila papunta sa kanya. Hinalikan niya ako ng sobrang lalim at halos malagutan na ako ng hininga bago siya tumigil. Ngumisi siya pagkatapos niya akong pakawalan. I want more. Tinampal ko ang dibdib niya bago napairap ulit sa kanya. Kahit kailan talaga. Tinalikuran ko siya at hinawakan ang handle ng pinto. Ewan ko sa'yo. I'll really have to go, love. I'm running. Say it again, please. Nagtatakang lumingon naman ako sa kanya. Say what? Call me that way. I've been dying to hear that from you. Pagmamakaawa pa niya. Kumunot ang noo ko at inisip kung ano ba ang sinabi ko kanina. Love? Wala sa sariling saad ko. Bago pa man ako makakilos, hinila niya ulit ako para halikan. Mas mapusok at mainit kaysa kanina. Tinugon ko ang halik niya pero kaagad ko ring pinutol. Absent ka muna. He pouted and bat his eyelashes on me, trying to be cute. But how can he? He's undeniably handsome and hot already. No, Queen. I need to go to work, okay? Sinubukan kong kumala sa yakap niya, pero mas hinigpitan pa niya lalo ang yakap niya. Come on, Queen. Late na ako. No. Nakanguso siya habang umiiling. You have to say the magic word first. Napabuntong hininga ko pagkatapos ay natawa na lang. Okay, love. You have to let go of me. I'm already late. Mahinang saad ko. Para tuloy akong nagpapakalma ng bata dahil sa ginagawa niya. Lumuwag ang yakap niya sa akin at lumiwanag ang mukha niya. Sure, madali naman akong kausap. Para siyang bata. Kumalas ako sa yakap niya. Binuksan ang pinto at tuluyan ng lumabas ng sasakyan. Kumaway ako sa kanya at ngumiti. I'll see you later, love. I gave him a flying kiss before I closed the door. Late na ako ng 10 minuto pagkarating ko sa opisina. Ngumiti ako sa mga katrabaho kong nagsisimula na sa pagtatrabaho. Kaagad ko namang nilapag ang bag ko sa mesa ko bago naupo at inumpisahan ang trabaho. Dahil ilang araw din kaming walang trabaho, natambakan kaming lahat. Ang daming kailangang gawin at habuling mga deadline dahil sa 2 araw naming pagkawala. Itinuto ko ang sarili sa trabaho para kahit papaano ay marami akong matapos ngayong araw. Dahil matagal akong nakaupo lang at nakatutok sa trabaho, sumakit ang pang-upo at ang likod ko. Nawala lang ako saglit sa trabaho ay nanibago kaagad ako. Dagdagan pa na palagi akong humihikab at inaantok habang nagtatrabaho. I silently talked to my baby to behave for the meantime. Pagkadating ng lunch, nakasulubong ko si Rachel sa hallway, kaya sumabay na ako sa kanilang mag-lunch. Nag-usap lang kami tungkol sa event at ang mga ginawa namin. They even tell me what the reaction of their friends about their gifts for them. Nakakatuwa silang kasama. Dahil hindi mo mararamdamang kakakilala mo lang sa kanila. Sobrang dami nilang kwento at ang ingay din nila. Sa sobrang dami ng napag-usapan namin,
Hindi ko na malayang tapos na pala ang lunch break. Naghiwalay kaming apat sa hallway dahil iba't iba ang aming mga departure. Nagpatuloy ulit ako sa trabaho ko hanggang sa maghapon. Kinuha ko ang cellphone ko mula sa bag habang naglalakad palabas ng opisina. Tapos na ang trabaho ko kaya pwede na akong umuwi ngayon. I texted Missy that I'll visit Dad today. Wala kasi akong natanggap na text galing kay Nurse Jessa, kaya pupunta ako sa ospital para kumustahin ang kalagayan niya. Bago pa man ako makatanggap ng reply mula kay Missy, tumunog ang cellphone ko dahil sa isang tawag, si Nurse Jessa. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan habang sinasagot ang tawag niya. Julia? Pagtawag ni Nurse Jessa sa kabilang linya. Hello po? Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko at nanginginig ang buo kong katawan. Napalunok ako at pilit na pinakalma ang sarili. Hindi ko yata kakayanin kung masamang balita ang maririnig ko mula kay Nurse Jessa. Daddy mo. Nanginginig ang boses niya at konting-konti na lang ay mababasag na ang boses. Pumatak ang isang luha sa mata ko at parang may bumabara sa lalamunan ko. Hindi ako makapagsalita. Ayokong isipin. Hindi ko na mahanap ang sariling boses. Ano pong nangyari kay Daddy? Gumuhit ang matinding sakit sa puso ko at hindi ko may paliwanag ang dalang sakit nito. Nang ilang segundo akong walang nakuhang sagot ay tuluyan nang nanghina ang tuhod ko at napaluhod sa kinatatayuan ko. Wala na akong pakialam kung pinagtitinginan na ako ng mga tao dito. Gising na siya! Napasinghap ako. Gising na ang daddy mo! Isa-isang pumatak ang mga luha ko hanggang sa bumaha na ito sa magkabila kong pisngi. Para akong nabunutan ng tinik sa sobrang saya. Ang tagal kong hinintay ang araw na to. At ngayon ay nangyari na. Julia? Natauhan ako nang tawagin ni Nurse Jessa ang pangalan ko. Dahan-dahan akong tumayo at pinahid ang luha ko gamit ang likod ng palad ko. Mahigpit kong hinawakan ang cellphone ko at tumingin sa paligid para maghanap ng masasakyan. Papunta na po ako dyan. Hintayin niyo po ako. Sagot ko habang patuloy pa rin naghahanap ng sasakyan. Sige Julia. Pagkababa ko ng tawag ay naglakad na ako papunta sa unahan para pumara ng sasakyan. Hindi ko alam kung pinaglalaroan ba ako ng tadhana ngayon dahil walang tumigil na sasakyan. Naglakad pa ako sa unahan para pumara ulit. Ang daming nag-aabang na katulad ko sa gilid ng daan. Sobrang sakit na ng paa ko sa kakalakad, lalo na't medyo malayo na ang nalakad ko mula sa opisina. Nag-uumpisa ng dumilim at sobrang ingay na ng paligid. Mas lalo akong nahirapang makahanap ng sasakyan dahil mas dumami na rin ang nag-aabang. Umupo ako sa isang upuan sa labas ng isang convenience store. Kinuha ko ang cellphone ko at dinayal ang numero ni Queen. Kinagat ko ang labi ko. Mahigpit ang hawak ko sa cellphone habang naghihintay na sagutin ni Queen ang tawag ko. Nakailang ring na ako pero hindi niya pa rin sinasagot. Sagutin mo please. Bulong ko at sinubukan uli na tawagan ang numero niya. Pagkatapos ng 3 ring ay namatay ang tawag. Napahinga ako ng malalim at tinigil na lang ang ginagawa. Napatingin ako sa paligid at nakitang buhay na ang buong paligid dahil sa mga ilaw na mula sa mga building at mga tindahan. Huminga ako ng malalim at kinalma ang sarili bago tumayo. Maglalakad ako sa unahan at baka makasakay ako doon. Napapatingin ako sa mga restaurant at tindahan na nadaraanan ko sa tuwing may nakikita ko mga pagkain o hindi kaya ay mga gamit. Napangiti ako nang makita ang isang baby na nakaupo sa isang high chair. Nasa loob sila ng isang restaurant at pinapakain siya ng mommy niya. Napahawak ako sa tiyan ko at hindi maalis ang ngiti. Can't wait to bring my baby inside the restaurant and feed her or him. Natigilan ako sa paglalakad at unti-unting nawala ang ngiti nang may nakita ako. The man I've been trying to call a couple of times earlier is here. Sitting in a chair across a woman I never imagined he'll be with. She's holding his hand and smiling at him. And the painful sight was that he's smiling too. And here I thought he was busy. That's why he didn't answer my call. Well, he's really busy. Not with this work, but with Phoebe. He said that there's nothing going on between them. But here he is, letting her hold his hand. I know it's so shallow to accuse him just because of this sin. But I felt betrayed. I tried to call him again. I saw how he looked at Phoebe and he took a pic on his phone. Does he need a permission from her? Because he answered a call from anyone?
especially from me? After 3 rings, he finally answered my call, but he didn't talk. He's just looking at Phoebe while biting his lips. My lips slightly parted. I sighed. Love? I called him softly. He went panicky and nervous. He was like hiding something from me. Julia, can we talk later? And now he called me by my name. And it hurts, big time. There's a huge lump in my throat. But I still forced myself to talk properly to him. Yeah. I breathed heavily and tried to calm myself down. Sure. I ended the call. And there, Phoebe leaned towards him, and I saw how she kissed him. I knew she did, and he just let her. I even saw his hand hold her shoulder. Pain and anger rolled over me. I turned my back while fisting my palm and started to walk away. If walking away is the only way to escape from the pain, I will. He doesn't have to explain anything. What I saw is already enough. I just really thought that we have something. That he also felt that way, but I was wrong. I was just only clouded by my own emotion and illusions that he loved me too. I thought that he loved me the way I do, but he doesn't. I felt betrayed. What should I expect? She's already with him before I came. I was fool to believe everything he said and did for me. Napaiyak ako nang makita si Daddy. Nakaupo siya sa kama habang tinatanong siya ng mga doktor. Hindi ko napigilan ang sarili ko at agad siyang nilapitan. Dad? Malumanay kong pagtawag sa kanya. Inaasahan kong lilingon siya sa akin, pero hindi iyon nangyari. Nakipag-usap pa rin siya sa doktor na para bang hindi niya ako narinig, kahit na sobrang lapit ko lang sa kanya. Thank you, Doc. Garalgal pa rin ang boses ni Daddy. Malamang dahil iyon sa matagal niyang pagkakatulog. You're welcome, Mr. Delgado. Nakangiting sagot ng doktor at mahinang tinapik si Daddy sa balikat bago bumaling sa akin. Mahina akong nagpasalamat sa doktor. Nang makaalis na silang lahat, lumipat ako sa kabilang bahagi ng kama kung saan makikita niya ako. Pero umiwas lang siya ng tingin at nahiga ulit. Sinubukan ko siyang tulungan pero hinawi niya lang ang kamay ko. Nasaktan ako sa ginawa niya pero ngumiti lang ako sa kanya. Lumayo ako ng kaunti kay Daddy at naupo sa gilid habang pinagmamasdan siya. Nakahiga siya patagilid habang nakatalikod sa gawi ko. Kanina pa siya natutulog at kanina ko pa siya tinitingnan. Sa ganitong paraan ko lang kasi siya magagawang tignan ng malaya. Napalunok ako. Kaagad na pinahid ang luhang hindi ko na malayang pumapatak na pala at napatingin sa pinto ng may kumatok doon. Nang buksan ko ang pinto, muling tumulo ang luha ko pero gumaan ng kaunti ang pakiramdam ko. Dahil alam kong may karamay ako. Nandito yung taong kahit kailan hindi ako iiwan at sasamahan ako kahit anong mangyari. Missy! Kaagad akong niyakap ni Missy at pinatahan. Mahigpit akong kumapit sa braso niyang nakapulupot sa akin at doon kumuha ng lakas. Iniyak ko lahat ng sakit at bigat na nararamdaman ko. Shh! Huminahon ka muna, okay? Pagpapagaan ng loob ni Missy sa akin habang hinahagod ang likuran ko. Suminghot ako at itinangwang ulo habang pilit na pinipigilan ng sariling hindi na umiyak pa. Lumuwag ang yakap ni Missy sa akin at umupo sa harapan ko. Pinunasan niya ang mukha kong laham na ng mga luha ko kanina. Ngumiti siya sa akin pagkatapos. Tell me, what happened? Mahinahon niyang tanong. Muli na namang nagtubig ang gilid ng mga mata ko dahil sa katanungan niya. Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito o baka dahil epekto lang to ng pagbubuntis ko. Binigyan niya ako ng panyo kaya kaagad kong kinuha yun at pinunas sa mga mata at mukha ko. I'll get you a bottle of water, saad niya. Hindi na ako sumagot at umalis naman siya. Nahigit ko ang aking hininga at ipinikit ang mga mata. Mariin akong napapikit nang bumalik ulit sa isipan ko ang nakita kanina. Ang pagyayakapan nilang dalawa at ang pinagsaluhang halik. Kaagad na kumirot ang puso ko at para iyong pinipiga sa sobrang sakit. Nanghihina akong itinapat ang kamay ko sa kanan kong dibdib at mahina iyong sinuntok. Nananalangin para maibsan ang kirot na dulot ng mga alaalang pilit kong iwinawaksi sa aking isipan. Julia? Napamulat ako ng mata at natagpuan si Missy na nakatayo sa harapan ko. May hawak siyang isang mineral water. Binuksan niya muna ang bote bago inabot sa akin. Kaagad ko naman yung kinuha at ininom.
Umupo siya sa tabi ko at hindi nagsalita habang ako naman ay tahimik na umiinom. Thank you. Mahinang saad ko habang nakatingin sa pader na nasa harapan ng kinauupuan namin matapos kong uminom ng tubig. Nakita ko sa gilid ng mata ko na lumingon siya sa akin, pero nanatili lang akong nakatingin sa harapan. Thank you for being with me today. Nakangiting saad ko at nilingon si Missy. Hindi pa rin inaalis ang ngiti sa mga labi. Thank you for not just being my friend, but also my sister, my family. She smiled sweetly at me. I'll always be here for you. Hinatid ako ni Missy sa apartment, kahit pa gusto kong manatili sa ospital at puntahan si Daddy. She reminded me that it's not good for me and the baby to stay at the hospital the whole night. It would be better for me to get a good sleep and be back tomorrow morning if I want to. Matapos akong maihatid ni Missy, wala ako sa sariling naglakad papasok sa loob ng apartment at naupo sa sofa na nasa sala. Napabuntong hininga ako at napayuko. Itinukod ko ang magkabilang siko sa mga hita ko at itinuon ang buong bigat ng pang-itaas kong katawan sa mga kamay ko. Nanatili ako sa ganoong posisyon na nakatulala lang hanggang sa antukin ako. Pumunta ako sa kwarto at nagbihis. Pagkahiga ko sa kama ay kaagad akong hinila ng antok at nakatulog. Kinabukasan ay nagising ako dahil sa pagbaliktad ng sikmura ko. Mabilis akong napatakbo papunta ng banyo. Kaagad na umupo sa harapan ng toilet bowl at nagsuka. Sumuka lang ako hanggang sa wala na akong maisuka. Pinahid ko ang mga mata kong maluha-luha dahil sa sobrang pagsuka. Namumuon na rin ang mga pawis sa noo ko dahil ilang minuto na rin akong nakaupo sa harapan ng toilet bowl. Hinang-hina akong sumandal sa dingding ng banyo at napatingala. Ipinikit ko ang mga mata ko at napalunok habang hinahabol ang hininga ko. Ilang minuto pa akong nasa ganoong posisyon bago ako tumayo sa pagkakaupo ko sa sahig ng banyo at nagdesisyong maligo na lang. Pagkatapos kong maligo ay nagbihis lang ako ng simpleng damit. Pumunta ako sa kusina para kumain ng agahan. Naghahanap ako ng pagkain sa loob ng ref nang mapasintido ako ng may maalala. Isinara ko ang pintuan ng ref at napaupo sa upuan na malapit lang sa mesa. Nakalimutan kong kailangan ko palang bumalik sa trabaho bukas dahil 3 araw lang akong pwedeng lumiban sa trabaho. Mabuti na lang at pinayagan nila akong huwag na munang magtrabaho. Yun nga lang hanggang 3 days lang talaga. Napabuntong hininga ko nang kumulo ang tiyan ko dahil sa gutom. Tumayo ako at naghanap ulit ng pwedeng lutuin sa ref. Nang makakita ng manok ay kaagad ko itong nilinis at niluto. Kumakain ako nang may matanggap akong isang text message mula kay Missy. Missy, good morning! Just stay in your apartment today, okay? Relax and don't watch any news, okay? Take care of yourself. Pupuntahan kita mamaya dyan. Kumunot ang noo ko dahil sa text message niya sa akin. Sobrang ikli ng mga messages niya at nakapagtataka pa ito. Wala sa sarili akong tumayo at pumunta sa sala para gawin ng taliwas sa mga sinabi niya. Iba kasi ang pakiramdam ko sa mga sinabi niya eh. Hindi ko alam kung bakit sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Pagkapunta ko sa harapan ng sala, nanginginig ang kamay ko habang inaabot ang remote ng TV. Nakatingin ako sa TV habang dahan-dahang umupo sa sofa. Nang nag-on na ang TV, bumungad sa akin ang balita. One of the billionaire bachelor Queen Gallagher, rumored of getting married with Phoebe Escamilas, the heiress of Escamilas Group. One of our sources spotted the two of them in a cafe yesterday. Saad ng news anchor at may ipinakitang picture ng dalawa sa loob ng cafe kung saan ko sila nakita kahapon. Kagayang-kagaya kung paano ko sila nakita. Biglang sumugod ang matinding sakit sa puso ko dahil sa nakita. Unti-unting may tumusok sa puso ko at para rin itong hinihiwa dahil sa matinding sakit. Rumored lang naman daw pero parang ayokong maniwala. It's not a rumor. The picture is a clear evidence that they are in a relationship while he's playing with me. There's still no statement from the both of them, but we're working on it. We wish that we'll get a clarification from them because for sure, it's gonna be a wedding of the century. Hindi ko na marinig ang mga sinabi ng news anchor dahil mas rinig ko na ang mga sarili kong hagulhol dahil sa labis na sakit at pighati. I hugged myself and cocooned in the sofa crying my heart out. I fell asleep and the moment I woke up, it's already dark outside. I was disoriented for a moment but get all my senses back after a couple of seconds. Muling sumakit ang puso ko nang maalala ang nangyari kanina.
Tumayo ako at nagpabalik-balik sa paglalakad sa sala. Kagat-kagat ang dulo ng daliri ko habang nag-iisip ng dapat gawin. I grew up seeking for my father's love and attention. My mother died when I was still young, and I don't have any memory with her. I only got to see her pictures I stole from my dad's things. Ni minsan ay hindi sinabi sa akin ng daddy ko kung ano ang dahilan kung bakit namatay si mommy. Bata pa lang ako, nangungulila na ako sa pagmamahal ng isang ama. Higit sa lahat, ang pagmamahal ng isang ina. Hindi ko alam kung saan galing ang galit ni daddy sa akin. I just grew up that he's hating me. Never did he show up in the important events and happenings in my life. I started to get used of it and live my life without thinking anything about it. I studied hard to at least make him proud. But to my disappointment, it didn't happen. Until all of what he worked for crumbled down because of his addiction in gambling. I thought that if I'll stay beside him through those trying times, he'll be glad, but he didn't. He pushed me away, got stressed of what's happening, and got a heart attack because of that. To make things worse, he was driving in the middle of the road when he got a heart attack. He got comatose after that accident. I have no money to burn to pay his bills in the hospital. I already used all of our assets to pay his debts, and there's nothing left. That's when I came up with the idea to do something I never imagined. Sumama ako kay Missy, who offered me the work that will pay me enough to pay the bills. All of what happened led me to where I am right now. I breathe heavily, walk inside my room and grab my bag before I left my apartment. I don't want my child to feel that way. If I have to bend my knees in front of him, I'll do it. Kung kailangan kong magmakaawa, piliin niya lang ako, gagawin ko yun.